Marami talagang oportunista at mga bantay sa lakay. Kaya naman kinakailangan nating maging maingat at mapagmatsyag sa pagkilatis ng mga taong nakikilala natin sa bawat araw upang hindi tayo mapahamak. Isang mapagpalang araw sa iyo, Mr. Narrator, at sa mga nakikinig. Ako po si Rico at nais ko pong magbahagi sa inyo ng aking karanasan noong nagtatrabaho pa ako sa isang malaking tindahan kung saan nakilala ko ang aking bagong katrabaho na nagngangalang Walter. Taong 1997, nasa 28 ang aking edad noong mga panahong yon. Nagtatrabaho ako sa isang malaking tindahan sa bayan na hindi ko na lang papangalanan. Tuwing linggo ako umuwi sa aming bahay dahil iyon lamang ang araw na wala akong pasok. Ako ang ikalawa sa aming 4 na magkakapatid. Lalaki din ang panganay kong kapatid pero meron siyang pamilya at may magandang trabaho sa syudad. Nakapagtapos siya ng 4 na taong kurso, samantalang ako naman ay vocational ang natapos, pero hindi iyon naging hadlang para hindi ako makahanap ng trabaho. Kahit papaano ay nagpapadala pa rin siya ng pera sa aming pamilya. Ang aking ikatlo at ika-4 na kapatid ay isang babae at isang lalaki na parehas pang nag-aaral sa sekundarya. Pinapayuhan na nga ako ng mga magulang ko na maghanap ng kasintahan at lumugar sa tahimik, pero hindi naman iyon ang solusyon para guminhawa ang aming pamumuhay. May tamang panahon para doon. Medyo may ilang taon na din ako nga nagtatrabaho noon sa malaking tindahan. Marami na akong naging kaibigang trabahadora at nakampante ako na magtrabaho doon kahit hindi ganoon kalaki ang aking sinasahod. Eksakto lamang din para sa binata ang sinasahod ko, pero kontento na ako sa ganoong bagay kaysa naman tumambay ako sa aming bahay at palamunin ako ng aking pamilya. Masaya naman ako sa aking ginagawa. Mas nalilibang pa ako na kasama ang mga kaibigan kong trabahadora. Trabaho at pamilya, doon umiikot ang buhay ko noon. Lahat ng mga pangangailangang kagamitan ng mga mamimili ay matatagpuan sa malaking tindahan, tulad ng alak, chichirya, soft drinks, tinapay, sabon at iba pa. Hindi nagtagal ay meron akong nakilalang bagong katrabaho na galing sa malayong baryo. Walter ang kanyang pangalan at 1 taon lamang ang kabataan ng edad niya sa akin. At tulad ko ay wala pa rin siyang nobya. Trabaho din ang nasa isip niya. Magaling siyang makisama at makipagkaibigan, kaya naman madali ko siyang nakapalagayan ng loob. Mas naging malapit ko pa siyang kaibigan kaysa sa ibang katrabaho, kaya naman di maiiwasang magtampo o magselos ang iba ko pang kaibigan sa kanya. Kung magturingan nga kami ay para kami magkapatid. Nangungupahan siya sa isang bahay na malapit din sa malaking tindahan, kaya maaga at madali siyang nakakarating sa aming trabaho. Masipag at matyaga sa trabaho si Walter, kaya naman madalas itong napupuri ng aming boss. Isang araw ay nabanggit niya sa akin na gusto sana niyang bisitahin ng kanyang lola sa kanilang baryo na tinatawag na Baryo Masangkay. Matagal-tagal na daw kasi siyang hindi nakakauwi sa kanila at saka nalalapit na din ang kanyang kaarawan. Sigurado siyang paghahanda siya ng masasarap na pagkain ng kanyang lola. Wala man siyang naikwento sa akin tungkol sa kanyang mga magulang. Naisip ko marahil ang natitira niyang kapamilya ay lola na. Nagawa pa niya akong imbitahan na sumama sa kanya sa baryo. Kaya naman agad kong tinanggap ang alok niya sa akin. Nagpaalam kami sa aming boss noong sumapit ang araw ng Biyernes. Mabuti na lang at maganda ang timpla nito. At kaya naman, pinayagan kami makaalis. Maaga akong sinundo ni Walter sa aming bahay. Nabanggit niya sa akin medyo malayo ang kanilang baryo, kaya naman kinakailangan namin bumiyahe bago pa sumikat ang araw. Totoo nga pala ang mga sinasabi niya. Bumiyahe kami sa bus ng 2 oras at pagkatapos ay lumipat kami sa jeep. Puno-puno ng pasahero sa loob. Kaya naman sa bubong na kami umupo at bumiyahe kami. 1.5 oras yun. Pagkababa namin ay sumakay pa kami sa tricycle at habang nasa biyahe ay napapansin ko na medyo
Maraming punong kahoy sa daan. Dulong bahagi pala ang kinaroroonan ng baryo ni Walter, at nang makababa na kami ay nakita ko na lalong maraming punong kahoy sa buong paligid. Presko ang hangin at talaga namang liblib na lugar. Naglakad kaming dalawa at pinagtitinginan kami ng mga tao na nakakasalubong namin. Pero nagtataka ako na wala man lang bumabati kay Walter ni isa sa mga residente doon. Ngumiti at bumati ako sa kanila at nakikita ko na mga tumatango at bumabati sila sa akin. Pero medyo masasama ang tingin nila kay Walter. Naguguluhan talaga ako kung bakit ganoon ang trato ng mga kabaryo ni Walter, samantalang madalang naman siyang umuwi sa kanilang lugar. Baka naman hindi lamang talaga sila malapit sa isa't isa. Maya-maya ay nakarating kami sa bahay ng lola ni Walter. Lumingon-lingon ako at nakita ko na walang masyadong kalapit bahay ito at mukhang wala ding malapit na tindahan, pero meron silang alagang manok at mga bibe. Kahit bandang sulok na ang kinalalagyan ng bahay ay mukhang maaliwalas naman ang paligid nito at masasabi ko na payapa doon. Makalipas ang ilang minuto ay napatingala ako sa kalangitan at mataas na pala ang araw, hudyat na malapit nang sumapit ang katanghalian. Hindi pa natatagalan ay merong lumabas na matandang babae. Kaagad nagmano si Walter at ipinakilala niya ako. Bumati ako at nagmano kay Lola Rosa. Nakita ko naman na mabait at magiliw na pinapasok nila kami sa loob ng bahay at naitanong pa niya kay Walter kung meron pa daw itong kasamang bisita maliban sa akin. Umiling-iling si Walter at sinabing ako lang ang kasama niya. Ngumiti na lang si Lola Rosa at inalok kaming kumain ng pananghalian. Pagkakita ko sa mahabang lamesa ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ang mga mainit na masasarap na putahe at umuusok na kanina. Yumakap si Lola Rosa kay Walter at binati itong maligayang kaarawan. Naantig naman ako sa pagiging malambing ni Lola Rosa at bakas ko sa mga mata niya ang pagmamahal para sa kanyang apo. Maya-maya ay nagpasalamat si Walter at kumalas sa pagkakayakap kay Lola Rosa. At pagkatapos noon ay nagsalo-salo kaming tatlo sa pagkainan. Talaga namang nabusog ako ng husto sa mga pagkain na kahain. Magaling magluto si Lola Rosa dahil wala man lang akong naamoy na malansa, buong-buo ang lasa ng mga putahe. Kita ko pati na malakas si Lola Rosa kahit nasa 80 na ang kanyang edad. Marami na siyang mapuputing buhok pero tuwid pa din siyang maglakad at mabilis pa rin kumilos kaysa sa mga ordinaryo matatandang nakikita ko sa aming bayan. Marahil ay hindi siya kumakain ng matatabang pagkain o may mga halong kimikal at sinisigurado niyang malusog ang kanyang pangangatawan. Matapos namin makakain ay tumulong kami ni Walter sa pagliligpit ng mga pinagkainan. Paya-maya ay sinama na muna ako ni Walter sa pamamasyal. Naisip niya na baka mabagot ako. Naitanong ko sa kanya kung merong malapit na tindahan doon at nasabi niya na medyo may kalayuan ang tindahan at nasa may bukana iyon ng baryo. Pero kung gusto ko daw ay maglakad-lakad kami para naman makapamasyal ako sa baryo kahit medyo may kalayuan ang bahay nila. Sumang-ayon ako sa kanya. Hindi naman ako natakot na maglakad sa kakahuyan. Maaga pa naman noon at nakaka-relax ang mga huni ng ibon sa buong paligid. Naglakad kami ng medyo matagal-tagal hanggang sa makarating kami sa bukana ng baryo kung saan maraming kabahayan. Nakakita ako ng tindahan at bumili ako ng sigarilyo. Panay naman ang sulyap ng tendera kay Walter na noon ay lumalayo ng bahagya sa akin at tumambay sa lilim ng isang punong kahoy malayo sa may tindahan. Pasimple akong tinanong ng tendera kung anong ginagawa ko sa kanilang baryo at kung bakit ako kasama ni Walter habang inaabot niya sa akin ang sigarilyo. Pakiramdam ko ay takot na takot siyang marinig ni Walter ang kanyang mga itinatanong. Ipinaliwanag ko sa kanya na magkatrabaho at magkaibigan kami ni Walter. Dagdag ko pa na inimbitahan ako nito sa kanyang kaarawan, kaya naman nakarating ako sa kanilang baryo. Nabanggit ko pa sa tendera kung gaano kabait si Lola Rosa sa pag-aasikaso niya sa amin. Nagulantang at namutla ang tendera sa kanyang mga narinig.
Binalaan niya ako na hanggat meron pang araw sa kalangitan ay umalis na daw ako sa kanilang bahay at bumalik na ako sa aking lugar at baka hindi na daw ako umabot kinabukasan. Tinanong ko siya kung bakit, subalit natigil na ako nang biglang may tumapik sa aking balikat. Lumingon ako at nakita ko si Walter. Nakangiti sa akin. Niyaya niya na akong umuwi sa bahay ni Lola Rosa. Ngumiti ako sa kanya at dali-daling ibinigay sa tendera ang bayad. Pagkatapos ay naglakad na kami ni Walter. Medyo naguguluhan ako sa mga sinasabi ng tendera. Ano ba ang dapat kong ikabahala sa baryo? Bakit ganoon na lang ang malasakit sa akin ng tendera para umalis ako ng bahay ni Lola Rosa? Pakiramdam ko ay merong malalim na dahilan kung bakit niya ako pinapaalis at gusto kong malaman kung ano yun. Naglabas ako ng isang sigarilyo at sinindahan iyon. Humit-hit ako ng makailang beses bago tinapon iyon sa tabi ng daan. Kahit paano ay narelax ang isip ko, lalo pat dumadampi ang hangin sa aking balat. Nagpatuloy kami sa paglalakad ni Walter at marami pa kami napagkwentuhan bago kami nakabalik sa bahay. Pagkadating namin ay naglakad-lakad ako at nakita ko sa di kalayuan na tagiliran ng bahay na mayroong may mga bahid ng dugo. Marahil ay doon kinatay ni Lola Rosa ang mga manok para isahog sa mga ihahandang pagkain. Pumasok ako sa loob ng bahay at doon ko naramdaman ang kaunting pagkabagot, kaya naman naisipan ko munang umidlip. Itinuro sa akin ni Walter ang isang bakanting kwarto at doon na daw muna ako umidlip. Nagpasalamat ako sa kanya at binuksan ang pinto. Maaliwalas at mukhang malinis ang buong paligid. Kaya naman humiga ako sa kama at wala pang ilang minuto ay nakaidlip na ako. Hindi ko inaasahan na nagdedire-diretso na pala ako sa pagkakatulog. Marahil ay noon ko lang naramdaman ang matinding pagod sa biyahe. Kaso ay dinalaw naman ako ng kakaibang panaginip. Nakita ko sa aking magulang na kinausap nila ako at pinapauwi sa aming bahay. Nabanggit nila na nasa kapahamakan ng aking buhay kapag nagpatuloy akong manatili sa loob ng bahay ni Lola Rosa hanggang sa sumapit ang gabi. Nagtaka ako at naguguluhan sa mga pinagsasabi nila sa aking panaginip. Tinanong ko sila kung bakit pero biglang naglaho at nagdilima ang paligid. Pagmulat ko ng aking mata ay hindi ako kagad nakakilos. Pinakiramdaman ko ang paligid. Nanatili pa rin akong nakahiga sa kama. Maya-maya ay meron akong narinig na nag-uusap sa malapit lang sa kwarto. Nakilala ko ang mga tinig. Nag-uusap sina Lola Rosa at Walter sa mahinang boses at tila malapit na malapit lang sila sa gawing pinto ng kwarto. Narinig ko na ikinekwestiyon ni Lola Rosa si Walter kung ano pang hinihintay nito. Bakit pa napatagal pa daw nito nakasama ako sa loob ng bahay. Pagkakataon na daw niyang may sagawa ang matagal na nilang mga plano. Tutal ay araw naman ng kanyang kaarawan at malaking oportunidad na nandoon ako sa kanilang teritoryo. Hindi ko maunawaan ang mga sinasabi niya pero pumalot na ang takot at kaba sa aking dibdib. Kung ano-anong bagay ang pumasok sa isip ko. Nagsalita pa si Lola Rosa at doon talaga ako kinilabutan ng husto. Inutusan niya si Walter na dalhin ako sa isang lugar na hindi malinaw sa akin kung saan iyon at pagkatapos ay doon daw nila ako papatayin at pagsasaluhan. Naalarma ako sa aking mga narinig. Umakyat ang kilabot sa aking buong katawan. Nanigas at nanlamig ako. Hindi kagad ako nakakilos. Pakiramdam ko ay anumang oras ay mamamatay ako sa kanilang mga kamay. Maya-maya, biglang sumagi sa isip ko ang mga sinabi sa akin ng mga magulang ko. Mukhang nagkakatugma-tugma ang lahat ng kanilang mga babala, gayon din ang sinabi ng tendera. Sa palagay ko ay nanganganib nga ang buhay ko sa baryo, lalong-lalo na sa kanilang maglola. Dagdag pa na bumalik sa alaala ko na tinanong ni Lola Rosa kung meron pa bang ibang kasama si Walter maliban sa akin. Ibig sabihin ay umaasa pa siyang meron pang maisasamang tao ang kanyang apo sa kanilang baryo. Umiling-iling ako. Ayoko pang mamatay. Marami pa akong pangarap para sa aking sarili at sa mga kapatid ko. Kaya kinakailangan ko mabuhay.
Nakabawi na ako kaya bumangon na ako sa kama at eksaktong bumukas ang pinto. Lumitaw sa harapan ko si Walter at nasorpresa siya na makita akong nakaupo sa kama. Medyo nagulat din ako sa kanyang presensya pero hindi ako nagpahalatang takot. Bumakas ang ngiti sa kanyang mga labi at nasabi niya na tamang-tama at nagising na ako. Meron daw kaming pupuntahang mahalagang lugar kaya kinakailangan ko na maghanda. Mabuti na lang talaga at gising na ako ng mga oras na iyon. At kung patuloy pa sana akong natutulog ay baka natuluyan na akong patayin ni Walter. Kinontrol ko ang nararamdamang takot at sinikap ko nga sumang-ayon sa kanya. Nabanggit ko sa kanya na medyo maalinsangan ang pakiramdam ko kaya gusto ko rin na makapagpahangin sa labas ng bahay. Nangislap ang kanyang mga mata. Eksakto daw ang lugar na pupuntahan namin dahil mahangin doon at tiyak na maaaliw ako sa aking makikita. Lalo na sa mga tanawin at iba't ibang namumunga mga punong kahoy na hitik sa bunga. Tumayo ako at sumunod sa kanya palabas ng silid tulugan. Napagtanto ko na hapon na pala ng mga sandaling yun. Lumabas kami ng bahay at napansin ko na nakasunod pala sa aming bandang likuran si Lola Rosa. Palinga-linga siya na parang sinisiguradong walang ibang tao sa paligid. Medyo kinakabahan ako sa posibleng mangyari. Bantay sarado ako ng maglola at sa tingin ko ay hindi ako basta-basta makakatakas sa kanilang dalawa. Isa pa, walang ibang tao na pwedeng malapitan. Kahit sumigaw ako o tumakbo, walang mangyayari. Madali din nila ako masusundan. Kailangan ko makaisip ng paraan para makabalik sa bahay. Habang nag-iisip ako, ay nagpatuloy kami sa paglalakad at nabanggit sa akin ni Walter na sigurado matutuwa ako sa lugar na aming pupuntahan sapagkat nakakamangha sa ganda ang mga tanawin doon at siguradong hindi ako mababagot. Tumangutango na lamang ako sa kanyang mga sinasabi at ipinapakita ko na interesado akong makarating sa lugar na iyon kahit malalakas na ang kabuga ng aking dibdiba. Magaling makisama si Walter at magaling din siyang mambola at magmanipula sa ibang tao. Kung hindi mo alam ang kanyang tunay na kulay ay sigurado nga mapapauo ka at mabobola. Makalipas ang ilang minuto ay tumigil sa paglalakad si Walter at lumingon siya kay Lola Rosa at sinabing wag na muna kaya na itutuloy ang pagpunta sa lugar na iyon at ipagpaliban na muna sa kasunod na araw at malapit-lapit na ang paggabi. Kita ko na medyo nadismaya si Lola Rosa pero mabilis din siya nakabawi at sumang-ayon naman siya sa sinabi ni Walter. Sa isang bahagi ng utak ko ay natuwa ko sapagkat hindi sila nagtagumpay sa masama nilang plano sa akin. Nauna si Lola Rosa na lumakad pabalik sa bahay. Sumunod naman kaming dalawa sa kanya. Nakaabang pa rin ako sa mga kasunod na mangyayari. Nang makarating ako sa gawing bakuran ay ipinagtapat ko kay Walter na napanaginipan ko ang aking mga magulang. Nag-imbento ako ng kwento at sinabing may masamang nangyari sa kanila kaya kinakailangan ko makauwi sa aming bayan sa lalong madaling panahon. Sinabihan ko siya na magkita na lang kami sa malaking tindahan sa kasunod na araw. Humingi din ako ng paumanhin sa kanya kung hindi ako magtatagal sa kanilang baryo. Sa puntong iyon ay ginawa niyang biro ang mga sinabi ko. Tumawa pa siya at tinapik ako sa balikat. Kung ano-ano daw ang mga iniisip ko. Hindi naman daw totoo ang mga sinasabi ng panaginip ko at posibleng kabaliktaran iyon sa totoong mangyayari sa aking mga magulang. Pero nagpumilit pa rin akong makaalis. Nabanggit ko sa kanya na masama talaga ang kutob ko at nag-aalala ako sa kalagayan nila. Seryosong-seryoso ako habang nakikipag-usap kay Walter kaya mukhang nadala din siya sa mga reaksyon at wala na rin siyang nagawa para pigilan akong makaalis. Hinayaan niya akong makaalis sa baryo kahit nakikita ko sa kanya na gusto niya akong magtagal sa bahay ni Lola Rosa. Nagpasalamat ako sa kanya at nagmamadaling pumunta sa kwarto para kunin ang aking dalampag. Gusto ko na talagang umuwi at makalayo sa lugar na iyon. Pagkapasok ko sa kwarto ay sumalubong sa akin ang malansang amoy. Namilog ang mga mata ko na makita si Lola Rosa na nakatuwad. Naglalaway ng malalapot na tumutulo sa sahig at nanlilisik ang mga mata.
Nakakapangilabot ang anyo nito. Buwaghag ang makakapal na buhok at mabalahibo ang buong katawan na animoy balat ng mabangis na hayop. Mabuti na lang at malapit ang pinaglalagyan ng bag. Kaagad ko iyong mabilis na kinuha. At pati ang matalas na kutsilyo sa may bahaging bulsa. Kung sakaling atakihin man ako ni Lola Rosa ay meron akong panlaban sa kanya. Hindi ako makakapayag na masaktan at mapatay sa lugar na iyon. Lumingon sa akin si Lola Rosa at tinignan niya ako ng masama. Sinugod niya ako pero mabilis akong nakatakbo palabas ng kwarto. Nakasalubong ko sa gawing sala si Walter at mukhang nahulaan na niya ang nangyari sa akin. Hindi niya na ako tinanong, nakatitig lamang siya sa akin at hinihintay akong magsalita. Kung ano man ang binabalak niya, ay inunahan ko na siya. Inilabas ko ang kutsilyo at galit na galit akong nakipag-usap sa kanya. Pinagpaliwanag ko siya sa mga nangyari at kung totoo ang mga narinig ko na balak ako nga patayin ng kanyang lola. Hindi pa natatagalan ay nasa bandang likuran ko na pala si Lola Rosa na nasa kaanyuan ng pagiging aswang. Patuloy ang kanyang pag-angil at mukhang humahanap lamang siya ng tiyempo para kalmutin ako. Maya-maya ay nagkaroon ng lakas ng loob si Walter para magsalita. Hinayaan ko siyang magpaliwanag para matapos na ang mga pinangangambahan ko ng mga oras na yon. Isiniwalat ni Walter na planado ang lahat ng pag-imbita niya sa akin. Inamin niyang balak niya akong patayin ng kanyang lola. Pero nakokonsensya siya sapagkat matalik niya akong kaibigan at hindi niya ako kayang patayin. Kaya naman hindi niya na itinuloy ang pagpunta sa malayong lugar na pupuntahan sana namin. Humingi siya sa akin ng kapatawaran at dinala pa niya ako sa mapanganib na sitwasyon. Umangil si Lola Rosa at minura si Walter. Sinabihan pa niya itong walang utang na loob. Huwag daw itong umastang duwaga at pusong mamona. Magiging kahihiyan daw ito ng pamilya kung ililigtas niya ang buhay ko. Noon ko nakita na lumuha si Walter at sinabi niya nga hindi niya kayang pumatay pa ng tao. Ibinaba ko ang kutsilyo, nakaramdam ako ng habag sa kanya. Maya-maya inutusan ako ni Walter na umalis na sa kanilang bahay bago pa magbago ang isip niya. Medyo naguguluhan ako at nabigla sa bilis ng mga pangyayari pero sumunod ako sa mga utos niya. Lumabas ako ng bahay at patakbong naghanap na mapagtataguan. Pero naririnig ko pa ang nagtatalo sa di kalayuan sina Lola Rosa at Walter. Mukhang tinatakot si Walter ng kanyang lola at sinusumbatan ng mga kung ano-ano para sundan at patayin ako. Hindi ko sila binigyan ng pansin at sumuot ako sa masukal na kakahuyan. Kita ko na malapit nang sumapit ang takip silim at malalakas na ang mga huni ng mga ibon sa punong kahoy. Nagtago ako sa malalagong talahiban noong makaramdam ako ng pagod, pero hindi na tagalan ay nakarinig ako ng mga yabag at malalakas na angila. Nang mag-angat ako ng tingin ay nakita ko ang dalawang bulto na naglalakad-lakad at inaamoy-amoy ang paligid. Nakatitiyak ako na sina Lola Rosa at Walter iyon kahit nasa anyo sila ng pagiging aswang. Meron silang pagkakakilanlan kahit magbagong anyo pa sila. Kaya lang ay talagang mabalasik ang kanilang mga anyo bilang halimaw. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ko ng harap-harapan ang kabuuan ng itsura ng mga aswang. Hindi ko sukat akalaing ganoon pala ang tunay nilang pagkatao. Kaya pala takot na takot ang tendera na nagbigay sa akin ng babala. Manaka-naka akong gumapang papalayo at hindi lumikha ng anumang ingay upang hindi nila ako matagpuan. Hindi ko na ininda ang dumi at pangangati ng aking katawan dulot ng mga damo. Ang mahalaga ay makatakas ako sa kamay ng maglola. Humanap ako ng tiyempo at noong medyo nakalayo na ako sa ingay at mga kaluskos ay saka ako tumakbo ng mabilis pero naramdaman ko na may sumusunod sa akin. Paglingon ko nakita ko si Lola Rosa na talagang napupuno ng malalapot na laway ang buong bibig. Halatang natatakam sa aking presensya. Umangil ito at pilit akong inaabot pero hinarap ko siya at ibinasiwas ko ang kutsilyo. Bahagya siyang tinamaan sa kamay at lumikha iyon ng maliit na hiwa.
Napangiwi siya at lalo pang nagpakita ng galit. Tumalikod ako at kumaripas ng takbo. Hindi na ako lumingon sa takot na baka kung anong makita kong ginagawa ng aswang. Hindi ako tumigil sa pagtakbo. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa kutsilyo hanggang sa madapa ako sa isang tuod. Pero napansin ko na nahahawi na ang daan at nakalabas na ako sa kakahuyan. Bumangon ako at napansin ko na medyo malapit na sa aking direksyon ang maglolang aswang na nangingintab ang balat dulot ng langis. Gigil na gigil ang reaksyon ni Lola Rosa sa akin. Pakiramdam ko pa ay gusto niya akong pagpira-pirasuin bilang ganti sa ginawa kong paghiwa sa kanyang kamay. Sinunggaban nila akong dalawa pero bigla silang napatras at tila nabahag ang mga buntot. May isang lalaking humarang sa aking harapan. Tinulungan niya akong makabangon. Nakasuot siya ng salakot at mukha siyang magsasaka base sa kanyang kasuotan. Hindi naman ako masyadong natakot sapagkat kita ko na isa siyang pangkaraniwang tao. Binulyawan niya ang maglola at binantaan na kung magtatangka pa itong lumapit sa akin ay siguradong totodasin niya ang mga ito. Pinaalis niya ang maglola sa aming harapan pero hindi pa rin sila gumagalaw. Mga mukhang nagmamatigas at nagtatapang-tapangan. Tila uminit ang ulo ng lalaki kung kaya't napilitan siyang bumunot ng itak. At dahil doon ay naalerto ang maglola kaya nagmamadali silang tumakbo papalayo sa amin. Nang medyo nakalayo na silang dalawa at hindi ko na halos natatanaw ay saka pa lang ako nahimasmasan. Nagpasalamat ako sa lalaki at nakipagkilala siya sa akin bilang si Mang Diego, isang kilalang albularyo sa baryo. Isinama niya ako sa kanyang bahay at ipinagtapat ko sa kanya ang mga karanasan ko sa bahay ni Lola Rosa. Ipinagtapat niya sa akin na kilala ang maglola ng mga aswang. Sa tuwing sumasapit daw ang kaarawan ni Walter ay nagdadala siya ng bisita sa kanyang lola at hindi na nakakabalik ang kasama niyang bisita. Paswerte pa daw ako at nakaligtas ako sa kanilang kamay kumpara sa ibang mga napatay na tao ng maglola. Marami na palang nabiktima ang maglola. Medyo nabawasan lang ang kanilang pagpatay noong bantaan niya ang mga ito, lalo na rin ang mga residente sa baryo. Ang alam ng maglola na kapag gumawa sila ng anumang kapinsalaan o karahasan sa mga buhay ng mga nakatira sa baryo, ay tiyak na ang mga residente ang kanilang makakalaban. Hindi sila uurungan ng mga ito. Kamuntik na nga silang ipetisyon o palayasin ng mga residente sa baryo. Mabuti na lang at nangako sila kay Mang Diego na hindi gagawa ng kung anumang labag sa kanila at piniling manirahan ng mga ito sa pinakasulok ng baryo kung saan wala silang masyadong kapitbahay. Malaking bagay at katahimikan din na umalis si Walter para magtrabaho sa malayong lugar. Kahit papaano walang masyadong balita ng serye ng pagpatay ang nangyayari. Hindi naman sukat akalain ni Mang Diego na mauulit na naman ang pambibiktima ni Walter sa mga dinadala niyang inosenteng tao sa baryo. Ipinaalam din niya sa akin na matagal na niyang alam kung papaano makisama si Walter. Patago daw talaga ang ugali nito. Magaling lang magkunwari at madaling magpasakay sa ibang tao kaya mabilis niyang nakukuha ang loob. Taktika daw ito ni Walter upang makapagdala ng alay sa kanyang Lola Rosa. Mabuti na lang at nadiskubre ko kaagad ang kanilang lihim. Kung sa ibang tao daw iyon nangyari at mahina ang kalooban, ay tiyak na mahuhulog sa patibong ng mga to. Sumang-ayon naman ako kay Mang Diego dahil unti-unti ko na rin namang nakita ang totoong kulay nito nang makarating ako sa baryo. Dagdag pa niya na kung magbabalak akong umalis sa baryo ay ipagliban ko na sapagkat delikado kung magbabiyahe ako sa gabi. Doon daw mas malakas ang kapangyarihan ng mga aswang, kaya kung maaari ay magpalipas na muna ako ng buong magdamag sa kanilang bahay upang makapagpahinga. Sa kinabukasan na lang daw ako umuwi sa aming bahay. May punto naman siya sa kanyang mga sinasabi sa akin at naisip ko rin na baka makasalubong ko pa sa daan ang maglola at doon pa lang ako tuluyang mamamatay. Kaya naman tinanggap ko na lang ang alok ni Mang Diego at nagpasalamat. Ipinakilala niya ako sa kanyang pamilya at nagawa pa niya akong gamutin matapos kong sabihin na kumain ako ng mga inihandang putahe ni Lola Rosa.
Siguradong nalawayan iyon ng matanda bago ipakain sa akin. Pinapakain ako ni Mang Diego ng hapunan noong mga sandaling bumuti na ang kalagayan ko, buhat sa panggagamot niya sa akin. Naging mabuti naman ang pakikitungo sa akin ng pamilya ni Mang Diego. Sa kinabukasan, maaga akong nagpaalam sa kanila at bumiyahe ako pabalik sa aming lugar. Inabot ako ng hapon bago ako nakarating sa aming lugar. Medyo pagod na pagod ang aking katawan sa biyahe. Umuwi at bumisita na muna ako sa aking mga magulang. Pumahinga muna ako ng isang araw at nag-ipon ako ng lakas bago ako bumalik sa malaking tindahan. Ibinahagi ko sa kanila ang naging karanasan ko sa baryo, gayon din sa pakikipagkaibigan ko kay Walter. Pinayuhan nila ako na sa susunod ay piliin ko mabuti ang mga nagiging kaibigan ko sa trabaho. Hindi iyong bantay sa lakay at handa kong saksakin patalikod. Pero magpasalamat daw ako at may konsensya pa daw si Walter. Kahit papaano ay naawa ito sa akin. Kung hindi ay baka pinagpiestahan na ako ng maglola. Doon ko lang naisip ang lahat ng aking pagkakamali. Masyado akong nagpadala at naniwala kay Walter. Hindi ako nakahalata sa mga ikinikilos niya pati sa mga pagkukunwari ni Lola Rosa. Kung sumunod siguro ako ng mas maaga sa mga sinabi ng tindera ay malamang maaga akong nakatakas sa baryo. Pero pasalamat na lang din ako at may tumulong sa aking albularyo at pinagmalasakitan ako na magdamag. Kinabukasan pumasok ako sa trabaho at hindi ko na nakita si Walter. Kinamusta ako ng mga katrabaho ko ukol sa naging bakasyon ko sa baryo ni Walter. Positibo naman akong sumagot sa mga katanungan nila. Pero hindi ko ipinagtapat sa kanila na aswang si Walter, pati na rin ang kanyang lola. Ayoko nang halungkatin at balikan ang nakaraan. Mas makakabuti kung mananahimik na lang ako at hahayaan na lang na si Walter ang magtapat ng katotohanan ukol sa kanyang mga kahindik-hindik na ginagawa sa mga inosenteng tao. Lumipas pa ang mga araw at talagang hindi na bumalik si Walter. Nalaman ko na lang sa aming boss ang tunay nitong dahilan. Ang totoo, nagpadala pala ng telegrama itong si Walter sa aming boss at nagbalak mag-resign sapagkat meron na daw itong ibang trabahong pinag-applyan. Hinding-hindi ko na nakita kahit kailan si Walter dahil nahiya na din siyang bumalik sa malaking tindahan dahil wala na siyang mukhang mayaharap sa akin at isa pa ay alam ko na ang kanyang sikreto at posibleng mabigyan ko ng babala ang iba pa naming katrabaho sa kanyang ginagawang pagpatay at pakikipagsabwatan sa kanyang lola. Nagtrabaho ako ng marangal at ipinagpatuloy ang aking buhay sa kabila ng mga pinagdaraanan ko. Pinalakas ko ang aking kalooban sa dami ng mga problemang kinaharap ko, gayon din ang aking pamilya. Sa awa naman ng Diyos ay wala akong nakaengkwentrong panibagong katrabaho na katulad ni Walter. Nagpapasalamat ako at walang aswang na nanggugulo sa nananahimik kong buhay. Hindi nagtagal ay nakaisip akong baguhin ang takbo ng aking buhay. Hindi na ako nakontento sa maliit na sweldo na kasya lamang sa isang binatang katulad ko sapagkat malapit na ring magkolehiyo ang aking mga kapatid at gusto ko namang makapagbigay ng malaki-laking pera. Lumipat ako sa ibang trabaho at nag-apply ako sa pabrika at doon na ako natagalan. Kahit papaano ay mas malaki naman ang nasahod ko kumpara sa malaking tindahan. Nakaipon naman ako ng pera at ibinibigay ko ang kalahati nun bilang matrikula ng magkapatid. Lumipas pa ang ilang taon at nakapagtapos sa pag-aaral ang aking mga kapatid. Kaya naman wala na din akong masyadong inaalala. Napaswerte pa nga ako sa trabaho sapagkat madali kong nakasundo ang aking amo at doon ko pa nakilala ang aking napangasawa. Natuwa ang aking magulang sapagkat mabibigyan ko na rin sila ng apo at meron na akong makakatuwang sa buhay. Dumating na din ako sa punto na handa na akong pumasok sa buhay na pagpapamilya. Bumuo kami ng asawa ko ng masayang pamilya at tahimik na nanirahan sa aming bahayan. Dito na po natatapos ang aking kwento. Sana ay naging aral sa inyo na hindi lahat ng mga bago nating kakilala ay mabubuti at may magandang intensyon sa atin. Mas mainam na
na kilalanin natin sila na mabuti at alamin ang kanilang pinagmulan bago tayo magtiwala sa kanila ng lubusan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Rico. Marami talagang oportunista